Kabanata 421. Huwag isipin na hindi ko alam. Natatakot ka lang sa lupa na ang sentro ng komersyal ay ibibenta at mawala ang lahat ng iyong paninindigan sa pamilyang Zimmer. Ngunit naisip mo ba ito ng lubusan? Na malapit ng mapalawak ng mga Zimmer sa Buckwood. Kapag mayroon na akong biyenan na Silvas na susuporta sa Zimmers. At pagkatapos ay uunlad, kung mananatili kang susunod, kakain ka lang ng kaunti, samantala kami ay magpepiesta tulad ng mga hari. Panigurado, niyakap ni Queen Zimmer ang kanyang mga braso ng mahigpit, sinasadyang ipakita ang kanyang kurbo sa dibdib habang gumagawa ng isang mapang-akit na hitsura. Oo, ang iyong ama ay nagdala ng ideya. Hindi ka pupunta at tutulan siya upang matakpan ang aming mga plano na palawakin ang pamilya sa Buckwood. Kung hindi ito para sa iyong ama, hindi rin namin gagawing kailangan na pag-aralan kung paano ibenta ang aming mga ari-arian. Tama, lahat ng ito dahil sa iyo at sa iyong pamilya. Pwede ba naniniwala ka na kumikilos ka rin tulad ng biktima kahit na ikaw ang may pinakamaraming benepisyo? Kung tatanungin mo ako, hindi namin kailangang ibenta ang lahat ng aming mga ari-arian, ngunit ang proyekto ni Mandy para sa komersyal ng sentro ay dapat ibenta sa lalong madaling panahon. Medyo ang ilang mga tao mula sa Zimmers ay malakas na ipinahayag ang kanilang mga opinyon. Hindi sila makapaghintay na magtungo sa Buckwood at maging mga higanti sa mga kalalakihan. Ngunit nang nakikipag-usap sila kay Mandy Zimmer, sila lahat ay kumilos tulad ng wala silang ibang pagpipilian. Ginawa nila ito na parang hindi ginawa ni Simon Zimmer na dalhin sa bahay ang anumang mga benepisyo ngunit sa halip ay gumawa ng mas maraming pinsala kaysa sa mabuti. Hindi alam ni Mandy kung paano tumugon, at ito ay isang malaking proyekto na dinala ni Simon sa lahat. Kahit na ang ideya ng pamilyang Zimmer na lumipat sa Buckwood para sa pagpapalawak ay kanya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya sigurado kung bakit. Ngunit naramdaman niya na ito ay isang masamang ideya sa likuran ng kanyang isipan. Ngunit sa harap ng karamihan ng mga Zimmers, hindi siya sigurado kung paano sabihin ito sa kanila. Tulad ng tungkol kay Simon, kumilos siya na parang ginawa ang buong plano na ito nang hindi na siya nababahala pa. Si Simon ay umuwi upang mabawi ang kanyang posisyon bilang tagapagmana, ngunit lubusang nabigo siya sa pag-uugali ni Senior Zimmer. Ayaw niyang ipahayag ang alinman sa kanyang mga opinyon sa sandaling iyon. Mandy, ano sa palagay mo? Tanong ni Senior Zimmer habang nakaupo sa tuktok ng kanyang upuan. Nakatali ang dila ni Mandy Zimmer. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. Mandy, iniisip ng lahat dito na dapat nating ibenta ang ating mga proyekto sa sentro ng komersyal o ibenta ang mga ito bilang isang pakikitungo sa package. Ikaw ang namamahala sa mga proyekto dito. Dapat boses mo ang iyong mga opinyon kung mayroon kang sasabihin. Hindi mo iniisip na tumakbo sa puntong ito, ikaw ba? Nagpakita si Senior Zimmer ng isang mukha na puno ng kawalang kasiyahan. Ang pamilyang Zimmer ay nagtakda ng kanilang plano, at sila ay pupunta sa Buckwood. Ang sinumang sumasalungat sa planong ito ay tutol sa pamilya sa kabuuan. At hindi sinusuportahan ni Mandy ang nasabing plano. Si Senior Zimmer na kumukulo na may galit. Lolo, hindi ako sumasang-ayon. Ngunit sa palagay ko ay higit pa ang pag-utang ay praktikal kaysa sa direktang pagbebenta ng mga ari-arian. Bukod dito, magkakaroon kami ng isa pang backup na plano sa sandaling kami ay magtagumpay sa mortgage. Kung kailangan natin, maaari tayong laging bumalik sa Niamhi. Sinabi ni Mandy matapos itong bigyan ng mahabang pag-iisip. Sa kabilang banda, nakikipagtulungan tayo sa York Enterprise kasama ang proyektong ito. Sigurado akong naiintindihan mo, Lolo. Ang mga iyon ang nagpapatakbo sa York Enterprise ang Yorks ng Southlight. Ang tanging nangungunang pamilya sa buong Southlight. Kahit na wala sila gaanong pakialam ang tungkol dito sa maliit na proyekto, sulit ba ang pagkakasala sa kanila sa pamamagitan ng paglipat sa Buckwood para sa pagpapalawak?
Namuhunan pa sila ng 50 milyong dolyar para sa ating proyekto. Ito, napasimangot si Senior Zimmer. Hindi ka mali. Paano kung pupunta ka at makipag-usap sa York Enterprise? Sabihin mo sa kanila na hindi na natin nais ang kanilang pamumuhunan. Kapag nakagbenta na tayo ng ating lupain, babayaran natin sila ng 7.6 milyon para sa paunang bayad. Oo, dahil responsable ka sa proyekto, ikaw ang gumawa nito hanggang sa matapos. Sinabi ni Queen habang nagbibigay ng malamig na ngiti. Napabuntong hininga si Zack Zimmer at sinabi, Mandy, hindi namin suportado ang ginagawa mo. Ngunit ngayon na maraming tao ang nakakaalam tungkol sa ating mga plano na ibenta ang ating mga ari-arian. Ang mga taong hindi alam kung ano ang dahilan, iisipin nila na pupunta ang ating pamilya sa bangkarote. Sa sitwasyong ito, ano ang magiging ipahiram na pera ng bangko sa atin? Ngunit ang mga plano tungkol sa pagpapalawak natin sa Buckwood, dapat natin panatilihing lihim. Walang isang kaluluwa sa labas ang dapat na malaman ito, bago tayo magtagumpay. Walang ibang mga workaround sa pagbebenta ng ating mga ari-arian, at inaasahan kita na maunawaan. Kabanata 422. Lolo. Hindi man lang nakatingin si Mandy Zimmer kay Zack Zimmer, ngunit sa halip ay tumingin kay Senior Zimmer kasama na nakalulugod na mga mata. Lolo, ibinuhos na namin ang aming puso at kaluluwa sa Commercial Center Project. Hindi ito katumbas ng halaga para i-abandona ito. Bakit hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon na subukan? Kung hindi ko kayang kumuha ng anumang mga loans, pagkatapos ay maaari mong isipin ang pagbebenta ng proyekto. Si Senior Zimmer ay napilitan ng kaunti ni Mandy kung kailan tumingin siya sa kanya. Kinamplas ni Zack ang kanyang kamay sa mesa at pinagalitan siya, Mandy, alam mo ba ang iyong lugar? Upang ilagay ito ng blanco, ikaw lamang sa mga Zimmers ang tagapamahala ng pananalapi ng kumpanya at ang taong namamahala ng Commercial Center. Ang aking lolo at ako ay mayroong kontrol sa operasyon ng kumpanya. Kailan ka nagkaroon ng pahintulot upang magsalita ng ganito? Hinikayat pa kami ng iyong ama na pabilisin ang plano. Mayroon kaming mga pagpupulong upang ibenta ang aming mga ari-arian. Kung tatutol ka ngayon, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung takutin mo ang lahat ng mga kliyente? Paano kung hindi kami tinutulungan ng proyekto na bayaran sa paunang panahon? Napagtanto mo ba kung magkano ang pagkawala na babayaran namin kung kami ay hindi makakuha ng 15 milyong dolyar sa oras para sa proyekto? Wala nang dahilan si Zack na naiwan sa kanya, nagpadala ng isang sunod-sunod ng mga katanungan kay Mandy. Ang proyekto mula sa Buckwood ay dinala sa bahay ni Simon Zimmer pagkatapos ng lahat. Kung hindi magsalita si Zack ang kanyang mga opinyon at ang iba pang mga tao ay sumali sa puwersa laban sa pamilya ni Mandy, mag-iisa lang siya rito sa sitwasyong ito. Medyo ilang mga tao sa pamilya Zimmer ay nagkaroon na hindi nagustuhan dati si Mandy. Noong mga nakaraang buwan, karamihan sa kanila ay nawala ang mga pagkakataon upang kumita ng mas maraming pera dahil si Mandy ay nagkaroon ng pinansyal na kapangyarihan sa pamilya. Ang lahat ay mahirap bilang mga daga sa simbahan. Dahil may pagkakataon na idrag si Mandy sa ilalim, bakit hindi nila ito kukunin? Si Queen Zimmer ay sumulyap kay Mandy ng mas mapang-akit at ngumiti. O Mandy, huwag sisihin ang lahat kung hindi ang iyong tagiliran. Sino ang nagtanong sa iyong asawa na ganyan? Kung siya ay isang matagumpay at may mataas na katayuan bilang aking hinaharap na asawa. Hindi ang pag-utang sa proyekto para sa komersyal na sentro, walang man lang siyang nailalabas kahit na isang utot. Kung nais mo ang proyekto lahat kalimutan ang iyong sarili. Kaya tanggapin mo na lang ang kapalaran. Huwag mo kaming sisihin ang iyong asawa sa pagiging tulad ng marumi. At alamin ang iyong lugar. Huwag mo ring subukang guluhin ang pagpapalawak ng pamilya muli. Ikaw ba ay naunawaan yun? Naramdaman ni Queen na natural na sabihin ang lahat ng iyon, habang ang ibang tao sa pamilyang Zimmer ay paulit-ulit na tumango sa kasunduan. Kahit gaano katalino si Mandy, siya ay isa lamang walang pera. Ang marumi na kanyang asawa ay walang gamit anuman,
Kung paano siya maglakas loob kahit nasubukan na sabihin ang kanyang opinyon sa isang pulong na magpapasya sa pamilya na pagpapalawak. Nakakatawa, hindi niya makita kung saan siya nakatayo sa pamilya ngayon. Ang lahat sa pamilya ay nauunawaan na kung kailan makarating sila sa Buckwood, ang tanging makakaya nila ay ang umasa kay Queen, ang babaeng nakatakdang magpakasal sa pamilyang Silva. Siya ang magiging pinaka-maimpluwensyang tao sa pamilya kapag nangyari iyon. At si Mandy na may mataas na posisyon ng kapangyarihan doon sandali ay maituturing na isang tagalabas kung kailan makarating na sila sa Buckwood. Nakita ni Mandy kung ano ang naramdaman ng lahat at hindi alam kung paano isipin ang tungkol sa kanyang sarili. Ibinuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa sa proyekto ng komersyal na sentro. Ang mungkahi niya rin para lamang sa kinabukasan ng pamilya. Ngunit hindi maintindihan ng mga taong iyon ang kanyang pagmalasakit, ngunit sa halip ay naisip na sinusubukan lamang niyang panatilihin niya ang awtoridad. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mandy ang isang malalim na kahulugan ng walang magawa. Inaasahan na niya ang isang balikat na umaalalay sa kanya, na may susuporta sa kanya at sasabihin sa kanya kung anong tama ang ginagawa niya at dapat na magpatuloy sa paggawa nito. Ang isang kahihiyan na ang lahat ng nakita niya ay malamig na mga tingin mula sa lahat, kahit na ang kanyang mga magulang ay parang sila ay lubos na walang pagsasalita sa sandaling iyon. Nang sandaling iyon, ang pintuan ng Zimmer Villa ay binuksan ng isang malakas na whoosh. Nakita si Harvey York na naglalakad sa bulwagan. Ang mga mukha ng lahat ay naging madilim katulad ng gabi kung kailan nakita nila siya. Bakit sinusubukan ng marumi na ito na magdulot ng mas maraming problema? Anong negosyo ang mayroon siya dito? Kabanata 423. Si Zack Zimmer ang unang tumayo, pagkatapos ay itinuro si Harvey York habang tumatawa sa kanya ng malamig. Walang halaga kang sako ng basura. Kaming mga Zimmers ay pinag-uusapan ang mga malalaking bagay tungkol sa pamilya. Ano ang karapatan mo na magsaya at magliwaliw na parang pagbar dito? Kung sakaling ikaw ay magbunyag sa aming lihim ng pamilya, alam mo na kung sino ang kukuha ng responsibilidad para dito. Sinulyapan ni Mandy Zimmer si Zack. Huwag ka maging labis, Zack. Si Harvey ay isang bahagi sa amin din. Si Zack ay nag-chuckle. Oh, Mandy, napakawalang malay mo. Sa palagay mo ba ay bahagi siya sa atin dahil hindi siya papayagan ni Lolo na hiwalayan ikaw? Sa palagay mo siya ay isang alagang hayop para sa mga naiswells at ang pagbabalik ng isang proyekto para sa amin ay nagbibigay sa kanya ng isang paninindigan sa pamilya. Ipaalam sa akin na iiba ang pamilya sa kung ano ito at dati. Kami ay nagbibigay lamang ng mukha sa mga naiswells para sa ngayon. Kung hindi, hindi rin natin gagawin ang ganitong tinawag na proyekto. Pagkatapos ay tumingin si Zack kay Senior Zimmer. Lolo, sabihin ko tinanggal namin si Mandy sa kanyang posisyon at pigilan siya mula sa pakikilahok sa anumang iba pang mga kaganapan na kinasasangkutan ng pamilya Zimmer. Siyempre, ang pamilya ay walang puso. Kami ay bibigyan ng dalawang marumi ng $450 sa bawat buwan. Iyon ay dapat sapat na para sa pagkain. Lahat ay tumanggo sa kasunduan, na ibinibigay ang lahat ng suporta kay Zack. Walang ginagawa at kukuha ng $450 bilang bayad bawat buwan ay tila disente. Tumingin si Senior Zimmer kay Simon Zimmer ng malalim at nakita siyang nakabitin ang kanyang ulo, hindi binibigkas ang isang salita. Pagkatapos ay gumawa ng malabong ngiti si Senior Zimmer habang nakatingin kay Mandy. Tama, kung walang mga pagtutol, kung gayon ganoon. Ibenta ang bawat proyekto na mayroon kami sa komersyal na sentro. Aalisin namin si Mandy sa anumang kumpanya at kanyang mga tungkulin mula ngayon. Tunay na nahahabag damdamin si Mandy nang makita niya na hindi man lang siya tinutulungan ng kanyang ama, na magsabi ng isang solong salita doon kahit sandali. Ang kanyang mga pagsisikap nitong mga nakaraang buwan ay nabasag sa mga piraso. Gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa sandaling iyon, lumakad si Harvey patungo kay Mandy at hinawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa.
Nagbigay siya ng mahigpit na hitsura kay Mandy, pagkatapos ay malamig na sumulyap kay Senior Zimmer. Tumututol ako. Ano? Hahaha. Mayroong ilang pag-igting sa kapaligiran ng bulwagan hanggang sa hindi na mahawakan ng isang tao ang kanilang mga tawa, lalo na ang ilang mga batang babae na sumaklaw sa kanilang mga mukha, tahimik na nag-choklem. Si Harvey ay tunay na walang kahihiyan. Hindi ba niya narinig ang sinabi ng Vice CEO? Inalis na si Mandy Zimmer mula sa anumang posisyon at magiging sila ang mga walang silbi ng pamilya. Ang may $450 bawat buwan. Upang sabihin ang totoo, hindi pa agad na sinipa sila ng bahay ay ang pinakamapagbigay na bagay na maaaring magawa nila. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, hindi niya alam ang kanyang lugar. Upang iapela at sabihin ang isang bagay na tulad nito. Sino siya sa akala niya? Isang malaking shot mula sa kapital ng lalawigan. Sa kanyang saloobin at tono, kung hindi alam ng mga tao, iisipin nila na siya ang tagapagmana ng Silva family. Sa sandaling iyon, lahat ay tumingin kay Harvey na katulad niya ay isang tulala. Ano ang sinabi mo? Bago pa man sinabi ni Zack, si Senior Zimmer ang mukha ay naging madilim na bilang gabi, isang hitsura na puno ng kawalang kasiyahan. Ang live-in son-in-law na ito ay parang sumakay siya sa tagumpay ni Mandy. Ngunit siya ay nang ahas pa ring lumabas kahit na matapos na siya ay tinanggal sa kanyang posisyon. Hindi ba niya alam ang kanyang lugar? O nakasakay na siya sa sobrang tagumpay, iniisip na siya ay isang tao na ngayon. Malamig na tumawa si Harvey habang dahan daw ang ibinibigay ang kanyang pagsasalita. Isantabi natin ang proyekto ng Naiswells para sa ngayon at pag-usapan ang tungkol sa Commercial Center Project. Hindi ba dapat ikaw ay kumuha ng kontrata at basahin ito ng malapit bago sabihin ang isang bagay na ganyan? Hindi ka ba natatakot sa mga ipinag-uutos na termino na kasama sa kontrata? Iniisip lamang ang pagbebenta ng mga proyekto at hindi ang pag-uunawa ng isang bagay na tulad nito. Sa punto ng pag-alis ng isang tao na nagpoprotekta sa pamilya mula sa kanyang posisyon. Hindi mo ba iniisip na ikaw ay parang bata? Nakatingin si Senior Zimmer kay Harvey na may kahabag-habag na mukha at malamig na sinabi, kaya't sinasabi mo na ako ay walang kakayahan. Kabanata 424. Malapit nang magpatuloy si Harvey York sa kanyang pagsasalita. Hindi mapigilan ni Zack Zimmer ang kanyang galit. Siya ay hinampas ang kanyang kamay sa mesa at pinagalitan ng malupit si Harvey habang tinuturo siya, sino ka sa akala mo? Ano ang tama sa isang live-in son-in? Lo na tulad ng kailangan mong tanungin ang desisyon na aking ginawa namin ni Lolo. Malamig na tumingin si Harvey kay Zack. Zack, alam mo ba kung gaano ka kamangmang? Ako ay nagpapaalala sa iyo, bago ka gumawa ng mga desisyon tulad nito, suriin ang kontrata na nilagdaan mo muna. Ang York Enterprise ay hindi lamang ilang mga random na kumpanya sa mga kalye. Sa palagay mo makakakuha ka lang ng pamumuhunan mula sa kanila sa ayaw at sa gusto mo. Ibenta ang anumang mga proyekto na nais mong ibenta. Naniniwala ka talaga na kapag mayroon kang suporta mula sa Silvas, magagawa mong gawin ang anumang nais mo sa harap ng Yorks. Hindi ka pa nakakakuha ng mga bagay ng diretsyo, at ang paggawa mo ng mga pantal na desisyon at pagmamadali. Ako ay hindi maintindihan kung paano ang ilang maruming tulad mo ang Vice CEO ng pamilyang Zimmer. Sira ulo ka, nagalit si Zack, at handa nang magtapon ng mga kamay. Ngunit lubusan siyang binugbog sa huling oras na ginawa niya ito. Nag-alangan siya nang naisip niya ito. Siya ay maaari lamang sumulyap kay Harvey na naiinis sa sandaling iyon at may isang ekspresyon na nais niyang balatan siya ng buhay. Tumingin si Harvey sa paligid niya, pagkatapos ay nagtanim ng kanyang tingin papunta kay Simon Zimmer. Tatay, hindi ko sinusubukan na pagdudahan ka ngunit hindi dapat mong isipin na ang Silvas ay medyo napakabuti sa atin. Hindi lamang sila pumayag na makipagtulungan sa Zimmers, ngunit hinayaan din nila tayong magkaroon ng 51% ng lahat ng pagbabahagi. Ang lahat ng ito ay tila napakahusay na totoo, hindi mo ba iniisip na ito ay uri ng kainahinala?
Malinaw ang hangarin, tila may masamang hangarin na nakatago sa likuran ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Silvas at Zimmers. Hinikayat ni Harvey ang lahat na huwag palawakin sa Buckwood. Ngunit sino ang magtitiwala sa isang bagay na lumabas sa kanyang bibig? Malamig na sinabi ni Simon, "Harvey, ang proyekto ay nasa labas na ng aking mga kamay, wala akong karapatang humatol. Ngunit ako ay maaaring egaransya ang aking reputasyon na mayroon ang proyektong ito ay walang problema." Kailangang sabihin iyon ni Simon. Kung sinabi niya na ang proyekto ay may depekto sa anumang uri ng paraan, isinasaalang-alang ang marahas na karamihan ng pamilya Zimmer, ang pamilya ni Simon ay agad na mapunit sa kanila. Kahit na si Simon ay nagpapakita ng isang mukha na puno ng kawalan ng pag-asa, handa pa rin siyang pilitin si Harvey at Mandy Zimmer na maghiwalay kapag nakarating na sila sa kapital ng lalawigan at hayaan siyang pakasalan si Leon Silva. Sa ganitong paraan, maaari niyang mabawi ang kanyang awtoridad sa pamilya. Siyempre, hindi niya masabi ang ganito. Siya ay nais lamang na maging maingat tungkol dito, para lamang kay Zack at ang kanyang ama na huwag pansinin siya. Ngunit kinailangan siyang tawagin ni Harvey. Ginawa niya itong kinagat na galit ang kanyang mga ngipin, ngunit sa huli ay walang magawa sa puntong iyon. Tumawa si Zack. "Hoy Harvey, pakinggan mo. Narinig mo ba ang kanyang makatarungang sinabi? Nagtatanong ka dito, tanong doon, ang paggawa ng iyong sarili na mukhang matalino. Ngunit sa huli, natatakot ka lang kay Mandy na mawalan ng awtoridad sa kanyang pamilya, na ginagawa kang walang kapangyarihan tulad ng dati. Ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo, wala kang pagkakataon. At hindi ka na makakakuha pa." Pinakawalan ni Harvey ang isang bahagyang ngiti. "Sa tingin ko bago mo sabihin ang mga salitang ito, dapat ang pagtingin muna sa kontrata ng pamumuhunan ang inatupag mo." Sa sandaling iyon, sumimangot si Senior Zimmer at kumukulo sa galit. "Harvey, itigil mo ang pakikipag-usap tungkol sa kontrata. Ako ay daang libong beses na mas bihasa sa mga detalye ng kontrata kaysa sa iyo. Lumabas ka na ngayon. Naiinis na ako." Hindi man lang nakamasid si Senior Zimmer kay Harvey habang nagbibigay ng kanyang pagsasalita. Kung hindi ito para matiyak na gagawin si Queen Zimmer na pakasalan si Leon at si Mandy na nakakagambala sa plano, si Senior Zimmer sinipa na niya si Harvey sa labas ng bahay agad. Ngunit sa kanyang mga mata, si Harvey ay mayroon pa ring ilang uri ng paggamit, iyon ang dahilan kung bakit siya ay ganap na hinihimok na gawin ito. Nang makita na ang Senior Zimmer ay kumukulo na sa galit, ang pamilyang Zimmer ay nagliliyab kay Harvey. Kasabay nito, tinapot ni Simon ang kanyang ulo at nakatitig kay Harvey. "Sige, itigil mo ang paggawa ng problema. Umupo, at huwag ipahiya ang iyong sarili." Bumantong hininga si Mandy. "Harvey, itigil mo ang pakikipag-usap na walang kaparirikan. Ang kontrata ay maganda. Walang sinabi si Lillian Yates kundi ang paggawa ng isang mukha na puno ng pagkasuklam. Ang marumi na ito ay talagang walang gamit mula sa simula hanggang sa pagtatapos. Nagdudulot lamang ng mas maraming pinsala kaysa sa mabuti." Naramdaman ni Harvey ang tingin ng lahat, ngunit siya ang tumayo na lamang. "Sa totoo lang, naayos na ito. Mandy, alagaan mo ang iyong asawa, o kung hindi, hindi ko bibigyan ka ng $450 bawat buwan." Si Senior Zimmer ay gumawa ng kanyang pangwakas na desisyon, tumayo ang lahat, malapit nang umalis. "Tumigil kayo." Isang malamig na tinig ang sumigaw sa labas ng Villa Hall. Kabanata 425. Isang payat na figure ang lumakad sa bulwagan. Si Yvonne Xavier, hindi siya nakasuot ng make-up, may maong at puting shirt na ipinare sa salamin na may itim na frame at isang nakapusod na buhok. Kahit na, siya ay lumitaw na kaakit-akit na nakakaakit. Ang kadalisayan at pagnanasa ay lumabas mula sa kanyang katawan. Ang mga tingin ng lahat ay nakadikit sa kanya. Nang magpakita si Yvonne, ang bulwagan ay agad na biglang tumahimik. Habang ang lahat ay nabigla, lahat sila ay maaaring hulaan kung ano ang nangyari. Siguro si Yvonne ay kumakatawan sa York Enterprise na pinuntahan sila.
Kasabay nito, maraming mata ng mga lalaki ang kumikinang kung kailan tinitigan nila si Yvonne. Talagang siya ay attractive, at napakaganda, ang kanyang figure kaya nakakaakit. Kung nauna ito, ang pamilya Zimmer ay hindi maglakas loob para man lang tumingin sa kanya. Ngunit ang araw na iyon ay naiiba, malapit na silang maging malaking pamilya sa Buckwood. Akala nila iyon at baka magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng isang babaeng katulad niya. Nagpakita si Zack Zimmer ng isang ekspresyon na iyon ang pinakanakakapagod. Naisip na niya ito. Nang mag-ayos siya lahat ng kailangan niya sa Buckwood, gagawin niyang mag-isip ng kahit ano para makuha ang babaeng ito. Oh, Miss Xavier, mangyaring magkaroon ng isang upuan. Medyo sumimangot si Senior Zimmer, ngunit siya ay isang taong may karanasan pagkatapos ng lahat. Agad siyang bumati nang masigasig siya sa isang malawak na ngiti. Kahit na malapit na ang pamilya Zimmer na wakasan ang kontrata sa pagitan ng York Enterprise. Ang York Enterprise ay may mataas na katayuan pa rin. Mula noong nagkaroon si Yvonne na dumating, hindi nila siya pababayaan ang kanyang presensya. Naguguluhan si Mandy Zimmer nang makita niyang dumating si Yvonne, at nais niyang humingi ng tawad. Si Yvonne ay nakatulong sa kanya ng maraming pamumuhunan, ngunit ngayon ay nais ng pamilyang Zimmer na ibenta ang Commercial Center Project na walang York Enterprise na kasunduan. Kahit na ang kanyang mga salita ay halos nawala sa kanyang bibig, hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili upang magsalita. Hindi umupo si Yvonne ngunit sa halip ay lumakad patungo kay Senior Zimmer sa kanyang mataas na takong. Ang kanyang CEO ay nakatayo doon pagkatapos ng lahat, paano siya uupo? Umupo ka na, Miss Xavier, nandito ka ba dahil sa Commercial Center Project? Oo. Pasensya na talaga na ibenta namin itong proyekto dahil sa aming mga problema sa daloy ng cash. Ngunit panigurado, Miss Xavier, hindi namin hayaan ang York. Ang negosyo ay nagdurusa para sa mga kahihinatnan. Ang 7.6 milyon ay ibabalik namin ng buo, ang mga bayarin para sa paglabag sa kontrata ay maaayos din. Wala kang alalahanin upang itulak kami sa iyong sarili. Bukod dito, tinanggal na namin si Mandy sa kanyang posisyon. Dapat itong bilangin bilang isang pahayag para sa iyong kumpanya, oo. Pinakawala ni Senior Zimmer ang isang malawak na ngiti. Si Mandy na nakatayo sa gilid ay bahagyang nanginginig, nasira ang puso niya. Hindi niya inakala na sasabihin ng kanyang lolo ang isang bagay na tulad nito sa harap ng isang tagalabas. Ito ay parang siya talaga ang sumuko sa kanya. Ang mga ekspresyon ni Yvonne ay naging malamig. Dapat mong malaman ito, Senior Zimmer. Natatakot ako sa mga bagay na hindi kasing simple ng naisip mong mangyayari. Hindi kahit sino ay maaaring kumuha lamang ng pera mula sa York Enterprise. Ang parehong naaangkop sa iba pang paraan sa paligid, hindi kahit sino ay maaaring ibalik ang pera na nagmula sa York Enterprise. Dahil inaasahan namin ang proyekto, dapat mong ipagpatuloy ito. Ang pagwawakas sa kontrata at pagbebenta ng proyekto ng walang pahintulot ang York Enterprise, ay masasabi ko lang sa iyo na imposible. Matapos ang isang maikling paghinto, lumakad si Yvonne patungo kay Mandy habang nakangiti, pagkatapos ay magalang niyang sinabi, Ginang Zimmer, huwag kang mag-alala. Mangyaring magpatuloy ka sa proyekto sa iyong kamay. Sa katunayan, obligado kang magpatuloy. Ang pagbabayad para sa mga susunod na panahon ay darating sa takdang oras, ano? Hindi namin maibabalik ang kanilang pera. At kami ay obligado na magpatuloy. Hinihiling pa ng York Enterprise na kunin ni Mandy at singilin sa nasabing proyekto. Paano darating ang York Enterprise dito ng malakas? Ito ang proyekto ng Zimmers. Paano nila magagawa?